Ibahagi ko sa inyo ang 5 masasarap, madaling lutuin na pagkain na madalas kong kainin at hindi nagpapataas ng blood sugar. Kung may diabetes ka at naghahanap ng inspirasyon sa lulutuin para sa almusal, tanghalian o hapunan, nasa tamang lugar ka. Tara na! Ako si Tom, isang diabetic, at sa channel na ito tutulungan kitang gabayan sa iyong diabetes journey. Nakakuha ako ng request kina Teresa, Margie at Carla na gumawa ng video tungkol sa mga paborito kong low-carb na pagkain. Kaya narito ang aking top 5. Ang panglima sa paborito kong low-carb na pagkain ay ham na may itlog na sunny side up or scrambled kasabay ng avocado at tomato salad. Madalas ko itong kainin sa almusal at napakababa ng carbs ng pagkain nito, kaya hindi ko talaga kailangang magbolus para dito. Maliban na lang kung kakainin ko ito na may kasamang isang hiwa ng tinapay. Napakadali nitong gawin at talagang napakasarap ng lasa. Ngayon, ipiprito ko ang ham at itlog ng 5 minuto sa katamtamang init habang naghahanda ng tomato at avocado salad. Gusto kong maglagay ng coriander, lemon juice at konting asin para mas presko ang salad. Ngayon, sa mga araw na gusto kong kumain ng carbs, maaring magbagbag ako ng 1 o 2 hiwa ng toasted protein bread na nagpapasarap at nagpapalutong pa lalo sa aking almusal. Pangapat sa paborito kong low-carb food ay green curry chicken and vegetable soup. At ito rin ay halos walang carbs at ang carbs ay depende sa kung anong klase ng gulay ang ilalagay mo sa iyong sopas. Sa video ngayon, ginamit ko ang zucchini, birding paminta, at karot. Kaya konti lang ang carbs sa bawat serving ng sopas at madali rin itong lutuin. Kailangan mo lang ng green curry paste na ihahalo mo sa gata ng niyog, tapos idagdag mo ang manok mo, mga gulay, dinurog na bawang at sabaw ng manok at lutuin ng ilang minuto. Sa huli, nilalagyan ko ng patis at katas ng dayap para sumarap lalo ang lasa. Maanghang at masarap ang ulam na ito. Kung gusto mo pa ng anghang, magdagdag ng pulang sili. Naglalagay din ako ng basil para gumanda ang itsura. Gustong-gusto naming mag-asawa ang curry na ito tuwing tanghalian dahil sobrang sarap. Kung gusto pa pala ng mas maraming carbs sa ulam na ito, pwede mo tanggalin ang chicken broth at gawing parang sarsa na lang ito at ihain kasama ng kanin. Pangatlo sa paborito kong low-carb na pagkain, ang Indian style na inihaw na cauliflower. Napakasimple ng pagkain na ito at swak bilang merienda o side dish. Hatiin mo lang ang cauliflower sa maliliit na piraso at pakuluan ito saglit sa maalat na tubig. Habang hinihintay, paghaluin mo ang olive oil, kulantro, cumin, tuyong sili, almonds, katas ng lemon at bawang sa isang mangkok. Pagkatapos, ihalo mo lang ang natuyong cauliflower sa mga pampalasa at ilagay ito sa oven sa 200 degrees Celsius o 400 degrees Fahrenheit ng mga 20 minuto hanggang maging malutong at masarap. At kapag tapos na lahat, pwede mo itong budburan ng sariwang kulantro para mas lalong sumarap. Ngayon, ang pangalawa sa paborito kong low-carb na pagkain na kamakailan ko lang natutunan pero lagi ko na ginagawa ay ang open-faced tuna salad sandwich. Punong-puno ito ng protina at omega-3 fatty acids mula sa isda na narinig kong maganda talaga para sa puso mo. Literal na 10 minuto lang ang kailangan para gawin ang pagkain ito. Kailangan mo lang ng isang lata ng tuna sa mantika, kadalasan tinatanggal ko ang karamihan ng mantika. Tapos magdadagdag tayo ng pinong tinadad na pickles at carrots. Haluin lang natin lahat gamit ang low-carb na Thousand Island dressing o cocktail sauce. At kung masyadong malapot ang salad, pwede mong gamitin ang sikreto kong trick. Magdagdag ng kaunting katas mula sa pickles sa salad mo. Mga kaibigan, dadalhin nito ang texture at lasa ng salad sa ibang level. Pasok ka na sa professional league. Sa dulo, magdagdag ng 2 pinong tinadtad na nilagang itlog at tapos na. Ngayon, kung gusto mo ng super low-carb na bersyon ng pagkain na ito, pwede mong kainin ang tuna salad kasama ng avocado or steamed broccoli. Pero kung gusto mo ng carbs, gusto kong lagyan ng maraming tuna mixture ang ilang hiwa ng protein bread or whole wheat bread. Sobrang sarap nito kaya lagi ko itong niluluto at kinakain. Bago tayo pumunta sa paborito kong #1 low-carb meal at panalo ngayong araw, sabihin mo sa comments kung kumakain ka ng low-carb at ano ang paborito mong low-carb na putahe. Ang panalo ay chicken at zucchini meatballs. Ngayon, ito ay nangangailangan ng kaunting oras at kasanayan pero sulit na sulit ito. Magsisimula tayo sa pag-grate ng 2 zucchini. Ngayon, kailangan nating alisin ang lahat ng tubig sa zucchini at magagawa mo ito sa pamamagitan ng paglalagay ng asin sa zucchini, hayaan lang ito ng 10 minuto at pagkatapos ay pigain ang lahat ng katas palabas.
Habang naghihintay, hinahalo ko ang tinadtad na manok, itlog, bawang, kaunting parmesan, paminta at asin. Pagkatapos, idagdag ang zucchini at mga halamang pampalasa na gusto mo. Paborito ko ang may rum at gusto ko madami nito. Pagkatapos, hinahalo ko lahat ito at gumagawa ako ng mga meatball na katamtaman ang laki na inilalagay ko sa oven sa 200 at 20 antas Celsius o 430 antas Fahrenheit ng mga kalahating oras. Kung gusto mo ng healthy carbs sa meatballs, pwede kang magdagdag ng oats. Maganda ang resulta nito at pwede mo nang i-enjoy ang masarap na low-carb na pagkain. Pwede mo itong kainin ng mainit, pwede rin ng malamig para sa tanghalian, hapunan o merienda, perpektong pagkain ito. Mga kaibigan, sigurado akong walang pagkain na ibinahagi ko ngayon ang magpapataas ng husto ng blood sugar ninyo, pero hindi ako nutrition specialist. Pakiusap, huwag ninyong basta paniwalaan ang lahat. Panurin ang video na ito na may 5 tips para bumaba ang blood sugar. Magkikita tayo doon. Paalam!